Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat mga minamahal. O purihin ang Panginoon. Tayo po masyado ginabi ngayon pero ngayon ay Biyernes Santo nga. Ituloy ko na rin kasi ang paksa natin pang Holy Friday talaga. Ano? At may malaking matutunan tayo sa gabing ito sa ating pong topic. Maganda yung ating topic sa gabing ito. Kung kailan namatay at nabuhay si Jesus, yan po ating tatalakayin sa gabing ito. Pasensya na po at tinuloy ko na rin itong Bible study kahit gabi na, ang dami nating ginawa ngayon. Kanina sa church natin, o sa church namin, 7 last word, ano? Inalala natin yung 7 sayings of Jesus on the cross bago siya namatay. Kaya ngayon naman, pag-uusapan po natin napakahalagang paksa, ano? At matagal ko itong pinag-aralan kasi medyo debatable itong issue na ito, pero sa akin hindi dapat pagtalunan kasi very clear naman ng scriptures na nagsasabi kung kailan namatay at kailan nabuhay si Jesus. Hindi po siya namatay ng Friday. ang Roman Catholic Church ang ano niyan ang nagpasimula niyan na Friday namatay. Dapat 3 days and 3 nights, exact na 72 hours dapat, no? Kasi si Jesus ang nagsabi niyan, hindi natin pwedeng baliin yung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay muling mabubuhay after 3 days and 3 nights. Kaya po rin ang Panginoon ay bubulusok na. Mag-stop na tayo no, sa ating topic. When did Jesus die and resurrected? No? When did Jesus die and resurrected? No? Kung kailan siya namatay at muling nabuhay, was it Wednesday, Thursday, Friday? Ano, kailan ba talaga? Yung iba sabi it was Thursday nung siya ay namatay, no? Yung iba naman sabi it was Friday, ano? Gaya ng practice sa paniniwala, practice natin sa Katoliko ng araw, ano? Kaya hanggang ngayon dala-dala natin itong Holy Friday, ito yung panahon na namatay si Jesus. But actually sa Bible hindi po Friday. Kasi si Jesus nagsabi na 3 days and 3 nights bago siya mabuhay ng maguli. Hindi natin pwedeng baliin yun. Ano? Hindi natin pwedeng baliin. Exacto yun. Meron ako nakausap noon na kaibigan ko, pastor, umiyos ako sa pagtatalo kasi ipipilit niya, hindi daw 3 days and 3 nights. Friday daw namatay si Jesus. Sabi ko, bilangin mo na kung yan ay 72 hours. Bilangin mo kung yan ay 3 days and 3 nights. Sabi na, hindi, figurative word lang yon. Sabi ko, saan nakakita figurative? Literal na nga sinabi ni Jesus na siya ay 3 days and 3 nights na mamamatay at after 3 days and 3 nights, siya ay mabubuhay. Literal yan. At patutunayan natin sa Bible, ilang beses pa ulit-ulit na sinabi yan ni Jesus. Ano? So, purihin ang Panginoon. At dito, maliwanagan po tayo. Kailan ba talaga namatay si Jesus? Bibilangin natin, kukumpitin natin yung time. Kailangan to be exact, 72 hours or tatlong 24 hours. Equivalent sa 3 days and 3 nights. Okay, so let's start. Let us pray mga minamahal. Heavenly Father, we invite the presence of the Holy Spirit tonight to anoint us with a fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Lord, speak to our hearts. Fill our hearts and minds with your thoughts, with your words, with your living Rhema word, Panginoon. At through your words, we will have faith, great faith, and strong faith will be developed in our hearts. And Lord, sa gabing ito, we humble ourselves before your presence and we exalt no other name but the name which is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, sa gabi ito, through the Holy Spirit, speak to your people. And those who are sick, Lord, as they listen to your word, they will be healed tonight. They will receive miracle, answer prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. And all glory, Father God, belongs to your Son, the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah. All right. Thank you, Pastor Luis Baldomaro, sa kanyang walang kamataya forever na favorite natin. Ikaw ang aking buhay. So, tingnan natin po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Let's start. So, ang title po ng ating Bible study,
When was Jesus die and resurrect? Ano? Was it Wednesday, Thursday, or Friday? Kailan ba talaga? May nagsasabi Thursday daw. Pagka Thursday, bilangin mo kung kailan sa mabubuhay. Ano? Kakapusin. Pag Friday naman, lalong kapos na kapos. To be exact, at ito ay supported by many scriptures, Jesus died for 3 days and 3 nights. No? And after 3 days and 3 nights, He was resurrected. Basahin natin, ano? Basahin natin ang sinabi ni Jesus kung ilang araw at gabi siyang mamamatay. Ano? Okay. Sa Matthew chapter 12, verse 40, ay may sinabi si Jesus, sabi niya, for just as Jonah was in the stomach of the sea monster, actually sabi ng mga Bible scholars, hindi raw ano yan hindi raw balyena, ano? Ano daw makaipot daw yung bibig na balyena, ewan ko kung totoo. Possible daw, sea monster, maaring hindi isda, ano? Anyways, kung ano man yun, basta yun ay creatures sa dagat, ano? At malaki yan, dambuhala, panahon ng mga dinosaurs, yung sea monster na yan. Alam nyo, yung mga balyena, shark, crocodile, hippopotamus, yung mga nag-survive nung araw, panahon pa yan ng prehistoric, mga prehistoric animals yan, panahon pa yan ng mga dinosaurs. Okay. So, ituloy natin. Matthew 12 verse 40. For just as Jonah was in the stomach of the sea monster, kung paanong si Jonah, si Propeta Jonas, ay nasa ilalim ng tiyan ng sea monster for 3 days and 3 nights. Malinaw yung sinabi ni Jesus. 3 days and 3 nights, literal po yan, hindi yung figurative word ni Jesus. Naku, ay magkakamali kayo ng sali ng interpretasyon ng sinasabi sa Bible pag ginawa niyo itong figurative. Ano? Meron talaga mga verses sa Bible na figurative, symbolic, merong metaphor. Pero this time, nangungusap si Jesus na wala naman palatandaan para gawin nating metaphor o figurative ito. Ba't natin gagawin figurative? Ano? Sabi dito, for 3 days and 3 nights. Kung paano si Jonah ay 3 days and 3 nights sa loob ng sea monster, so will the Son of Man, tinutukoy niya ang kanyang sarili, sabi ni Jesus, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Ganon din naman, ang anak ng tao, referring to himself, sabi ni Jesus, ay doon sa pinaka-center of the earth, no? Doon sa kung tawagin ay in the heart of the earth, pinaka-center of the earth. Alam niyo kung anong meron doon? Hell or Hades, kung tawagin sa Greek, Hades. No? Hell po yun. At that time, ng panahon ni Jesus, bago siya mabuhay na maguli, ang lugar ng Hades or Hell, torture place, at Paradise, magkatabi lang. At ang Paradise ay elevated na lugar, mataas, para hindi abutin ng init ng apoy. At doon sa Luke chapter I think 16, sa Luke chapter 16, no? Na ikinukwento ni Jesus si Lazarus at saka yung rich man, no? Na napapunta sila sa Luke chapter 16 verse 19 hanggang pababa. No, pareho silang namatay. Nagpapalimos na si Lazarus, pahingi-hingi lang sa nalalaglag na pagkain mula sa mayamang si itong rich man. No? At tinukoy ni Jesus sa pangalan, Lazarus. So, hindi po ito parable, yung iba in-interpret parable ito, sa rules of interpretation, pagka binabanggit ang pangalan, ina-identify to sino, yan po ay, ibig sabihin, hindi yan parable, kundi true story, talaga nangyari. So, natanawan ni Lazarus na nasa itaas na lugar, pataas na lugar, at may tubig, may fountain. At nandoon din katabi ni Lazarus,
Si Abraham, the father of our faith, si Lazarus ay nag-enjoy doon sa taas, malamig, Samantalang yung rich man, nagsasuffer sa hell, doon sa torture place. So, at that time, magkatabi lang sila, merong pagitan na malaking bangin, na pag tinuloy mo, yun yung bottomless pit of the earth, At nakikiusap si rich man, kung pwede papuntahin mo dito si Lazarus, amang Abraham, at idait ang kanyang daliri sa tubig at idiit sa dila ko para kumalay kahit malamigan. Sabi ni Abraham, hindi pwede, hindi allowed na magtawidan. Ang mga espiritu dyan at espiritu dyan, hindi allowed ng Diyos. So, nagsisisi si rich man. Ito naman si Lazarus, inaaliw doon sa paradise. At that time, magkatabi lang. Pero, nung si Jesus po ay nabuhay na maguli, yung mga Old Testaments na nandoon sa paradise, tandaan nyo, yung lugar na yun, location na yan, ay at nandoon sa pinaka-very center of the earth, na kung tawagin Jesus ay in the heart of the earth. Nasa pinakagitna ng mundo, kaya habang lumalalim po ang mundo natin, umiinit ng umiinit. At nandoon, ang paradise at that time, kung tawagin, magkasama Hades, lugar ng mga namatay, nahahati yan, ang dividing line, yung bottomless pit, yung bangin, na hindi pwede magtawiran. Doon sa other side ng paradise ay Hades ang pagdurusa or torture place na kung tawagin ay hell. And by the way, yung tinatawag sa Book of Revelation na lake of fire, iba pa rin yun. Pagdating ng Judgment Day, lahat ng kaluluwa na sa hell, including Satan and his demons and fallen angels, will be thrown into the lake of fire sa Judgment Day. Haharap mo na lahat sa trono ng Panginoong Hesus at sasabihin ng Diyos, sa trono ng Ama. Yung trono ng Jesus sa Judgment Day, kung tawagin Bema Judgment Seat of Christ, hindi yun husgahan o ikaw ay papagalitan. Kundi yung Bema Judgment Seat of Christ, iba yun sa Great White Throne Judgment. Yung Bema Judgment Seat of Christ ay haharap ang mga anak ng Diyos at bigayan ng reward, bigayan ng corona, putungan ng corona. Masaya yon yung time na yon. Hindi tayo na i-judge doon. Yun ang Bema Judgment Seat of Christ. Iba naman yung Great White Throne Judgment na nandoon ang God the Father at haharap lahat ng mga masuwayit, rebelding kaluluwa o espiritu at doon siguro pakikita ng Ama, ito ang mga kasalanan nyo for the last time para justify na huwag nyo kong sisihin. Kasalanan nyo, kaya kayo pupunta sa lake of fire. Then, immediately, they will be thrown into the lake of fire na doon sila mananalagi sa buong eternity, wala nang alisan. Naku po, napakahirap. Sinasabi ng mga nakarating sa kabilang buhay, buhay na buhay ang senses. May mga tao nakarating sa hell. Pinakita ng Diyos ang hell. Mga Kristiyano, yung iba, hindi Kristiyano, nung bumalik sa pagkabuhay, naging Kristiyano at na-realize niya mali niya. Ayun pala, kaya binigyan Diyos pag-asa. Maraming nananalangin sa Kanya to be saved. Binigyan Diyos ng chance sa buhay uli. At sila'y naging mga preachers. Sabi lang, grabe ang horror. Kakilakilabot na lugar, walang tatalo sa hell. Hell is a real, horrible place. Hindi yan kwento lang. At once na napunta dyan, wala nang alisan. Okay? At hanggang sa itapon sa lake of fire. At sabi lang, ba't ganun? Wala akong katawan, pero buhay ang mga senses ko. Nararamdaman ko apoy, nararamdaman ko sakit. Pinaghampasan ako ng mga demonyo sa pader. Naramdaman ko, akala ko, duguan ako, yung pala, walang dugo kasi walang liquid. Sa heaven, iiyak ka, walang luha, walang tubig. Okay, so much for that. Let's go back to our topic. Let's dive in. Dito sa topic natin. Okay? So, ngayon, sabi ni Jesus, ituloy natin, suminsay tayo doon sa Lazarus at kay Rich Man para makita natin kung ano yung tinatawag na hell, Okay. Temporary, abode of the dead, Kumbaga sa, city jail. Pagka na-pronounce na ng hukuman ang judgment sa'yo, tapong ka na sa munting lupa. Yun ang lake of fire, may similarity. Okay. So sabi ni Jesus, kung paano si Jonah, 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan ng sea monster, ganun din naman ako. I will be there.
in the very heart of the earth for 3 days and 3 nights. Hindi yan figurative word. Literal yan. Ano ka, gagawin mong figurative yung literal. No? Pagka merong figurative o metaphor or something like that, laging may clue ang Bible. Ito naman, walang clue. Okay. John chapter 2, verse 19, Jesus answered them, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. No? Gibain nyo ang temple na ito, at within 3 days, ito ibabangon ko. Itatayo ko muli ito. Ito mga Jews, mga high priests, mga religious leaders, no? Hindi nila maintindihan si Jesus. Akala nila, literal, yung templo ay gigibain. Aboy, blasphemy, gigibain mo ang templo ng aming Diyos. Hindi nila na unawaan si Jesus na itinutukoy niya yung templo ng kanyang katawan. Ano? Ibig sabihin, patayin yung katawan ito. Within 3 days, i-resurrect ko. Yun ang point ni Jesus. Again, another scripture, Mark chapter 8, verse 31. And Jesus began to teach them that the Son of Man, siya yun, must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. Siya daw ay papatayin. No? And after 3 days, rise from the dead. Hindi rin ito na pag-unawa ng mga alagad. No? Akala nila kung ano lang sinasabi ni Jesus. Kaya si Jesus napako sa krus, na-discourage sila, balik ka sa kanya-kanyang trabaho, balik sa pangingisda, no? Wala nang ating Mesaya, wala ang pag-asa natin. Yun ang nasa isip nila, no? Teka, sandali po, no? Yan. Yun nasa isip nila. Kung kanilang binalikan, yung mga sinabi ni Jesus sa kanila, hindi sila mawala ng pag-asa na, ay, ito yung nangyari. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na siya'y mamamatay, then mabubuhay na maguli. Then, kung magkaganon, alam nila mabubuhay si Jesus. Pero nung namatay si Jesus, hopeless na. Wala na ang ating Panginoon. Akala nila, wala na, no? Hindi nila alam mabubuhay. Kasi sinasabi niya ni Jesus na paulit-ulit. Ayaw na sila makinig. O kasi, hindi pa kasi nababa ang Holy Spirit at that time. Wala pa silang Holy Spirit. Kaya, medyo maganit ang kanilang pangunawa sa salita ng Panginoon. Ulitin natin, Mark 8, verse 31. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed. And after 3 days, rise from the dead. Okay, 3 days din ang sinabi niya. Another supporting scriptures na 3 days mamamatay si Jesus. Luke 24, verse 46. And he said to them, so it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the 3rd day. Okay? Sorry. Naku, napakarami na scriptures yan. 4 yung binigay ko sa inyo na literal na sinasabi ni Jesus, dapat ay 3 days ang pagbabatayin natin bago siya mabuhay na maguli. So kung si Jesus namatay ng Thursday, hindi papatak yan ng 3 days para siya mabuhay. No? After 3 days. Pagka Friday, lalo namang kulang. Ano? Lalong kukulangin sa 3 days. Pag sinabi nyo, hindi naman literal yan, hindi ka nagpapasakop sa salita ng Panginoon. Sinasabi na nga ni Jesus na yan, literal at 3 days. No? Now, maging honest tayo sa pag-interpret ng Bible. Huwag natin dadayain ating sarili. The Bible interprets itself. Ano? Now, so, yun ang buong akala natin. Kagaya kanina, inalaala natin kamatay Jesus, nag-7 last word. Nung tayo ay nasa Catholic pa, sinasabi na Friday. Nung kami bata, huwag kayo maingay. Patay ang Diyos. No? Huwag ka na, umakyat ako sa puno ng atis, pagalitan ako ng lola ko. Itong batang ito, patay ang Diyos, akyat ka na, akyat yan, baka kayo mahulog, baka kayo ma-aksidente, patay ang Diyos. Sabi ko, namamatay ba ang Diyos? Ang Diyos, makapangyarihan, paano mamamatay ang Diyos? Ano? Tapos yun naman mga magnanakaw, sila sabi nila, uy, patay ang Diyos, magdakaw tayo ngayon, pasukin natin mga bahay, patay ang Diyos. Puro kalokohan, ano? Hindi namamatay ang Diyos. Si Jesus kaya namatay to pay the price of our sins. At para magkaroon ng kamatayan, sabi lang Diyos, nagbihis ng katawang lupa. Yan ang ating Panginoon. Okay. So, wala yung outline natin.
So ito yung sinasabi ng atin ng araw, no? Biyernes Santo, patay ang Diyos. Huwag kang magpupukpok at masama, bawal, patay ang Diyos. Ano kaya kung nagsinong naingat, nagpupukpok, ano? Kaya noong panahon na yun, tahimik na tahimik dito sa lugar namin, ano? So yun ang mga kaugalian, pamahiin at kung ano-ano pa, no? So ito ang ipapaliwanag ko sa inyo. Si Jesus, He did not die on Thursday or Friday. No? At pagkatapos, sasabihin na buhay ng Sunday o kaya Sabado. Hindi ganun eh. Kailangan to be exact 3 days. No? Tingnan natin. No? Okay. Ang sabi dito, sa John chapter 19 verse 31, ito yung panahon, si Jesus po, ito, sasabihin ko siya diretso, Jesus was arrested doon sa Garden of Gethsemane. Remember, nagpe-pray siya. Tutulog-tulog si Peter, John, James, no? Nakakatulog. So, Jesus, mag-pray kayo, parang kayo pumasok sa temptation. Then afterwards, sumunod ka eksena, eto na, tinuro na ni Judas, yung tambayan ni Jesus ng mga apostles. At inaresto na si Jesus. Yan yung panahon ng mga 12 o'clock to 2 o'clock, no? Ng madaling araw. So, Wednesday na po yan. Pagpalo ng umaga, iniharap siya alas 6, iniharap siya kay Pilate, pinabalik-balik kay Pilate, kay Herod kay Pilate, ano? Hanggang sa itong dalawang ito, si Pontius Pilate at si Herod, ayon sa history, magkaaway ito eh. Dahil kay Jesus nagkabati itong mga ito. Sinabi niya sa Bible, magkaaway yan, dalawang yan eh. Dahil kay Jesus, tinaboy ni Pilate kay Herod, itinaboy naman ni Herod kay Pilate ulit, pabalik. Nagkabati yung dalawa. Maganda. Nagkabati. Alam nyo, kapag ang tao ay na-encounter si Jesus, ang mga magkaaway nagkakabati. Ang problem lang dito kay Pilate at saka kay Herod, hindi nila itinuloy yung pagsampalataya kay Jesus. Dapat sila'y naniwala ng husto at naging mananampalataya. Okay. Now, si Jesus, pagdating ng 9 o'clock, ipinako na sa krus. 9 o'clock ng Wednesday. No? At nung 12 o'clock ng Wednesday, katanghalian tapat, nagkaroon ng eclipse. Nagdilim yung kapaligiran. No? 3 oras, from 12 o'clock to 3 o'clock, nagdilim ang kapaligiran. Kinilabutan yung mga sundalo at yung mga nanonood. No? At doon, tuloy-tuloy, pamula nung sinapako sa krus hanggang 3 o'clock, yung 7 last sayings of Jesus, doon niya binigkas sa krus. Ito, pinakahuli, nung 3 o'clock na, sabi ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Then, nalagutan siya ng hininga. That was 3 o'clock p.m. ng Wednesday. Okay. So, si inihula, ipinarapisay sa Psalm na ang Messiah, magsasaper, at walang buto niya ang mababali o mabubroken. Walang buto na mababasag sa Messiah. At nangyari, natupad dito kay Jesus. Kasi at that time, 3 o'clock, kailangan mamatay na itong tatlo. Si Jesus at yung dalawang kriminal na sa tabi na, kailangan mamatay na. Bakit? Nagmamadali sila na patayin yung tatlo. Kasi pagdating ng 6 o'clock, it was already a high day. Naku, yan ang clue na malaki. Basahin natin John chapter 19, verse 31. Now then, nakapako na si Jesus ito, no? Tsaka yung dalawa sa tabi niya. Now then, since it was day of preparation, isang araw ng paghahanda. Ano yung pinaghahandaan nila? To prevent the bodies from remaining on the cross on the Sabbath, for the Sabbath was a high day. The Jews requested of Pilate that their legs be broken and the bodies be taken away. Kasi, ang nagpapako sa kanila, mga Jew, no? Ito namang Roman soldier, under their government, sila yung
nagsagawa ng parusa, nagsagawa ng pagpapako, no? Pero nagpahuli at humuli at nagsumbong at nagpahirap at nagpapako itong mga Jews, lalo na yung mga religious leaders, no? Ngayon, nagmamadali sila kasi sa kapistahan ng mga Hudyo na ino-observe nila, inirerespeto nila yung mga Sabat, no? Mag-aalas 6 na. Yung oras na yun, Wednesday ng 3 o'clock, namatay si Jesus. No? Itong dalawang katabi niya, buhay pa. Kaya ang ginawa, binasag yung lulod. Pag binasag yung lulod, hinampas na matindi, bababasag yung lulod. Naku, napakasakit doon. So, lumpo sila. Kaya hindi na nila maitataas ang kanilang katawan para huminga dahil basag na ang tuhod. Napakasakit noon. At sila ay masusuffocate, hindi na sila makakinga, hindi sila makakabuelang paghinga hanggang sa mapadali yung kanilang kamatayan. Si Jesus, ganun din ang gagawin nila. Hahampasin yung lulod nung makita nila, Pards. Sabi ko si Dan, mukhang patay na ito ah. Oo nga, mukha nga. Teka, to be sure, kuha ako ng sibat. Tinusok yung kanyang dibdib, yung kanyang ribs ng sibat, at lumabas ang tubig at dugo. Ayon sa medical science, literal po yan, hindi yan symbolic, hindi yan figurative. Ayon sa medical science, kapag lumabas ang tubig muna at pagkatapos ay dugo, that means yung mga tubig sa ibaba ay tumaas sa upper part of the body sa sobrang hirap, at kapag ito tumaas yung tubig sa upper part of the body, that means patay na. Confirm, patay na yung victim. At ganun nga, noong tinusok ang dibdib, lumabas, umagos ang tubig, then sumunod ay dugo. Bakit? Ibig sabihin, umakyat na yung liquid niya, yung fluid sa katawan, umakyat na sa lungs, sa itaas. Ibig sabihin, Jesus was already dead at that time. Kaya hindi na nila itinlo yung pagbasag ng lulod. Natupad yung prophecy sa Psalm na walang buto niya ang babasagin. Kasi patay na. That was 3 o'clock p.m. Ngayon, another problem sa mga Jew, kailangan maibaba nila ng 6 o'clock p.m. Why? Kasi ito ay oras na ng preparation. Anong pinaghahanda nila? The greatest Sabbath. Yung greatest Sabbath nito is different from weekly Sabbath. Ang weekly Sabbath, yung Sabado. Araw ng Sabado, weekly Sabbath, tawag dyan. No? Once a week. Itong Great Sabbath na ito, kung tawagin high day, a day of preparation for their greatest Sabbath, walang iba kundi ang Passover Sabbath. Yan yung isa sa mga pinakamahalagang Sabbath sa kanila, the Passover Sabbath, na piniprepare nila ng maganda at maayos at maaga pa prepare na. Pagpalo ng 6 o'clock, that will be already a Passover Sabbath. No? Wala nang magtatrabaho at wala nang magbababa ng bangkay sa cross. No? Maiiwan yung bangkay sa cross. Dahil kanilang pinagdidiwang, pinapractice yung Passover Sabbath. Ang Passover Sabbath nagsisimula ng 6 o'clock, no? ng Wednesday, sa oras natin, Wednesday. Matatapos ng 6 o'clock ng Thursday. Okay? Sunset, hapon, bago lumubog yung araw. No? Doon natatapos. Ngayon, ito pa ang isang kailangang maintindihan natin. Iba ang oras nila ng mga Jews sa atin. Iba ang calendar nila sa atin. We have our Gregorian calendar, sila may Hebrew calendar. Ang ating time, iba rin time na. Bakit? Ang time natin, nagsisimula ang another day pag pumalo ang relo ng 12 o'clock. Mamaya 12 o'clock, hindi na Friday. Consider Saturday na. Yun ang pasimula ng isang another day pag pumalo ang relo ng 12 o'clock, midnight. Another day na yon, Sabado na mamaya. Pero sa mga Jew, iba. Ang pagpasok ng another day, hindi 12 o'clock midnight. Ang pagpasok ng another day ay 6 o'clock p.m. No? At natatapos ang another day ng 6 o'clock p.m. din.
paglubog ng araw, tapos na ang isang araw. So that means, nung pumalo yung oras, namatay si Jesus Wednesday, ng 3 o'clock, ibinaba siya at ipinasok sa libingan, no, ng 6 o'clock or before 6 o'clock. No? Pagpalo ng 6 o'clock, yun ay Passover Sabbath na. Passover Sabbath. Bakit? Kasi sa kanila, Thursday na yon. Thursday. At matatapos yung Passover Sabbath, Thursday, nagsimula Thursday ng sunset, matatapos ng another day ng sunset. Nagsimula ng Thursday ng sunset at matatapos na 24 hours, matatapos ng Thursday ng sunset. Or sa kanila ay Friday ngayon. No, Friday na. Ngayon, teka, ba't ba lagi namamatay itong aming outline? Okay. Now, so sa ating oras, namatay si Jesus Wednesday ng 3 o'clock. Then, ipinasok siya sa libingan, pumalo ang 6 o'clock, nakalibing na siya. No? Wednesday yon sa atin. Sa mga Jew, Thursday na yon. Ngayon, pag bumilang ka ng 24 hours, mabubuo yung kahit sa sa oras ng mga Jew, calendar ng mga Jew, bumilang ka, makukumpleto yung isang araw, Thursday, nag-start ng 6 o'clock to 6 o'clock ng PM. Then another day, Friday, iikot lang uli ang 24 hours, meron ka ng 2 days, Friday, so Thursday, Friday, 2 days na yan. No? Then, iikot na naman yung relo ng another 24 hours, magiging 3 days. No? So, Thursday, Friday, Saturday, patay siya, nabuhay siya noong Saturday between 3 o'clock to 6 o'clock ng hapon. Bakit? Kasi namatay siya doon sa panahon ng Wednesday na 3 o'clock. No? Pag binilang mo, bibilang ka ng isang araw, kahit sa ating calendar, Wednesday, no? Thursday, Friday, sa mga Jew, yung Friday natin ay Saturday na. No? So, si Jesus nabuhay ng Saturday, 3 o'clock. No? Ulitin ko, medyo nakakalito ito. Sa mga Jew, nag-i-start ang another day, 6 o'clock ng hapon. Kaya, nung Wednesday, 3 o'clock, namatay si Jesus, ipinasok sa libingan, pumalo ang 6 o'clock, that was already Thursday sa kanila. Bumila ka 24 hours. No? Pagdating ng 6 o'clock ng 24 hours ng Thursday, magiging Friday na yun. No? Meron ka na isang araw. Umikot tuloy ang relo ng 24 hours doon sa Friday, papasok ka ng Saturday. Umikot tuloy 24 hours sa Saturday, papalo yun ng Saturday between 3 o'clock to 6 o'clock p.m., buhay na si Jesus. All in all, there were 3 24 hours, tatlong 24 hours, 3 days. Lahat-lahat 72 hours to be exact. Kailangan exact so sinabi ni Jesus na 3 days and 3 days ako mamamatay and after 3 days mabubuhay ako. Dito tumatama tayo. Na-compute natin eksakto, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sa mga Jew, Thursday, 6 o'clock Thursday na, sa atin na may Wednesday pa, Thursday, Friday, Saturday. Nabuhay si Jesus, Saturday, ng 3 o'clock. Sa atin, sa ating oras, at sa oras ng mga Jew, nagpapanagbo, 3 o'clock ng hapon. Pagpalo ng 6 o'clock ng Saturday, another day yun, Sunday na yun. Ngayon, merong, tandaan niyo yung salitang high day, ha? Yung high day ay preparation day. It was the Passover Sabbath. Yung high day na sinasabi. So, ang Passover Sabbath nila ay Thursday.
Kaya kumpleto, eksakto-eksakto ito. Si Jesus na buhay na maguli between 3 to 6 o'clock ng Sabado. No? Then, nagpakita siya Sunday ng umagang-umaga na. No? And then, ang tanong, ano nangyari? Bakit merong 12 unaccountable silent hours na hindi pinaliwanag ng Biblia? Where was Jesus at that time? Nasaan siya nung time na yon? Sasagutin po yan ng Biblia. Okay. So, itong 12 unaccountable hours, marami Bible scholars naniniwala dito na may tinarabaho pa si Jesus. Una-una, nung namatay siya, nag-suffer siya sa hell. Pinagdidebatihan pa yun, did Jesus went to hell? Or did Jesus suffered in hell? No? Pinagdidebatihan. Yung iba, di naniniwala ng si Jesus ay nagpunta sa hell. Did Jesus go to hell or suffered in hell? Sabi ng iba, wala siyang kasalanan, ba't magsasuffer sa hell? Ba't siya pupunta sa hell? Kasi nga, siya yung naging substitute natin. Imbis na tayo pumunta sa hell, si Jesus na. From the cross to hell, then He was resurrected. Doon sana ang destiny natin sa hell, pero si Jesus na ang umako. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. No? Jesus is the righteousness of God. He was righteous, but He became sin for our sake, so that we might become the righteousness of God. Okay? Nakipagpalit si Jesus sa kalagayan. Tayo ay makasalanan, siya ay matuwid. Siya yung naging kasalanan. Hindi makasalanan, ha? Siya yung naging kasalanan. He became the symbol of all sins of the world. Dala-dala niya ako niya sa krus, sa kanyang katawan, ang kasalanan buong mundo. Hindi lang yung pati lahat ng ating sakit at karamdaman. Binayaran ni Jesus, dala-dala ni Jesus. Dala-dala ni Jesus. Kaya nga, pag kinlaim mo yung pangako na yan, Lord, pati sakit ko at karamdaman, dinala mo sa iyong katawan sa krus, sa Calvary, 2,000 years ago, I receive my healing right now. Then you will receive healing. Kasi kasama yan sa kanyang atonement, sa kanyang sacrifice. Okay, now, nung si Jesus ay nabuhay, umaga na or madaling araw ng Sunday, nakita ni Mary, nakita ng mga alagad, ano? Iba-ibang sitwasyon. Ngayon, saan nandoon si Jesus at that time? 12 unaccountable silent hours na hindi natin makikita sa Bible, pero actually, may mga hint na binibigay ang Bible. Una-una, nung siya ay nakarating doon sa hell, after 3 nights, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Then, nabuhay sa maguli, and Jesus defeated the devil in a legal fight, in a legal ground. At sabi sa Colossians chapter 2, verse 15, tinalo ni Jesus si Satanas, no, sa isang legal na labanan at hinubaran niya ng sandata at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Jesus defeated the devil 2,000 years ago. And maybe yung place ay maaring doon sa hell. Theory lang yun. Possible, pwede sa hell. Kasi after that, si Jesus, malaya na, tinawid niya yung other side, pinuntahan niya yung paradise. Remember, magkatabi lang yung dati. Pinuntahan niya yung paradise. At kinausap niya yung mga Old Testament saints, then isinama niya sa langit. And even that place, paradise, many Bible scholars believe na iniakyat din ni Jesus sa heaven, sa kinaroroonan ng kaharian ng Diyos, ng trono ng Ama. Kung tawagin the third heaven, na dyan nakarating si Paul. Nung panahon na siya'y namatay, pinagbabato, or maybe it was a vision, kung ano man, basta nakarating si Paul doon at sabi na maraming hiwaga, maraming katakataka, maraming mga bagay na hindi matuwid, masyadong banal para ikwento. Ano? At this time, hindi natin pwedeng ikwento. No? Masyadong holy yung na-experience ni Apostle Paul sa heaven. No? At sabi nga, nakarating siya sa paradise. Saan? Sa heaven, that time, nasa heaven yung paradise. So possible, yung paradise sa heart of the earth, doon sa ilalim ng earth, nakatabi lang ng Hades, possible na iniakyat din ni Jesus together with the Old Testament saints. Kasama sila Abraham, David, mga prophets, si Lazarus, iniakyat. At sabi sa book of Isaiah, ang apoy ng hell ay nag-expand nung unang panahon. Nag-expand. At possible,
ito'y sumabog o ito ay umabot doon sa lugar na dati ay paradise. Nag-expand ang hell. At ngayon, pag namatay ang mga anak ng Diyos, hindi ka na pupunta sa underworld. Sorry to tell you, yung mga Kristiyano na naniniwala, pag namatay, pupunta sa underworld, nandun ang paradise. Hindi nga, sinabi na nga ni Paul na nakarating sa paradise. Ang paradise location nasa heaven eh. Nakarating siya sa third heaven, sa paradise. Ibig sabihin, nandoon na. Kaya sabi ni Paul, to be absent in the body is to be present with the Lord. So pag namatay tayo, umalis tayo sa katawan natin, we will be present with the Lord. Maharap tayo sa presence ng Panginoon. Our spirit, then we will be clothed with a new glorified body pagdating ng rapture of the church. No? Okay, so ngayon, pag namatay tayo, hindi na tayo pupunta sa underworld. Diretso tayo sa heaven. No? At marami naman namamatay na naka-experience ng heaven, diretso sila sa heaven. Hindi naman nila kinukwento, pumasok sila sa underworld. Ang matatagpuan nila sa underworld, sa center of the earth, yung hell, yung impyerno. Hindi na yung paradise for the Old Testament saints. Kung si Jesus ay hindi dumating, forever nakabilanggo yung mga Old Covenant people, Old Testament saints, doon sa location ng sa paradise, sa underworld. Hinihintay nila rin ang pagdating ng Messiah. They believe in their Messiah, na ating ding Messiah. No? Naniniwala, at hinihintay nila, ito'y tagapagligtas na. Kaya niligtas sila. See? Si Jesus din nagligtas sa kanila. At kung hindi dumating si Jesus, nakakulong sila doon forever. Okay, kaya ngayon, tingnan nyo ang senaryo, ano? Bukod doon, maybe doon sa 12 hours, unaccountable silent hours, yun ang time na pumasok din si Jesus doon sa lugar na kinabibilangguan ng mga espiritu na nung unang panahon ay mga nagrebelde sa Diyos. At siya'y nangaral. Nag-preach siya. Maybe pinaalala niya yung covenant ng Diyos. No? Nangaral siya doon. Hindi para sila ay evangelize at maligtas. No, nangaral siya, kinausap niya. Siguro sinabi niya, ito ang kinahatan niyo. No? Gumawa kayong kasalanan. Ganito, ganyan. Tingnan nyo, sabi ni Peter, no? Sa 1 Peter chapter 3, verse 18 hanggang 20. For Christ also suffered for sins once for all time, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Okay, verse 19. In which He, Jesus, also went and made proclamation to the spirits in prison. Nag-preach siya doon sa mga espiritong nakabilanggo. No? Doon sa lugar na bilangguan ng mga espiritu nagrebelde sa Diyos. Who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah. During the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Okay, yun yung mga espiritong tumanggi sa Diyos, ano? Nagrebelde sa Diyos, ngayon i-judge sila ng Panginoon at kinausap sila ng Jesus. Ewan ko kung ano yung eksakto sinabi ni Jesus. Okay. Hindi sila in-evangelize si Jesus para maligtas, kundi may sinabi sa kanila ang Panginoong Jesus. Pagdating natin sa langit, aalamin natin na, Lord, ano yung pinangaral mo doon sa mga masuwaying kaluluwa? Sa Luke 23, verse 43, and Jesus said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Sinabi ni Jesus ito doon sa isang kriminal na sumampalataya sa kanya. Sabi sa New King James Version, Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinagot siya ni Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa paradise. Yung salitang, today, you will be with me in paradise. No? Hindi ibig sabihin, today, ngayon na. Diretso na tayong paradise. Hindi, pumasok pa si Jesus doon sa lugar ng torture place. Nag-suffer siya doon ng 3 days and 3 nights. Inako yung suffering natin. Then afterwards, tinawid niya yung paradise. So, nung sinabi yun, today you will be in paradise, sa Greek kasi may mga, may mga nagkakabali-balintad na salita. Minsan nagkakamali pag-i-interpret ang mga translators. Pero, ganito raw yung dapat isalin dyan Sa paraphrase sa Tagalog, ngayon sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paradise. Parang ganun.
Hindi yung ngayon, kakasamahin na kita ngayon sa paradise. Hindi, kundi ngayon, sinasabi ko sa iyo, you will be with me in paradise. So marami pa nangyari bago siya nakarating sa paradise. Kailan matapos yung mission niya at mag-suffer siya sa hell. Although wala siya kasalanan, pero he became the sin of the world or the symbol of the sins of the world. Okay. Ngayon, so may another talata, Ephesians chapter 4, verse 8 and 10. Ito yung sinasabi ko sa inyo na possible na si Jesus isinama yung Old Testament saints sa heaven at pati na yung place called paradise. Tingnan yung sabi dito, Ephesians chapter 4, verse 8 hanggang 10. Therefore it says, when he ascended on high, he led captive the captives and he gave gifts to people. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended into the lower parts of the earth? Ano ito sinasabi, siya ay umakyat sa langit. Di ba yung umakyat, siya rin yung bumaba sa kalaliman ng earth. So, that was Jesus. Pumasok sa underworld, afterwards, umakyat siya sa langit. No? Ang sumunod, verse 10, and he descended is himself also who ascended far above all heavens so that he might fill all things. Yung pumasok sa underworld, siya rin yung umakyat sa langit. Balikan natin yung verse 8. Therefore it says, when he ascended on high, he led captive the captives and he gave gifts to people. Yung mga captives ito yung mga nakabilanggo doon sa paradise. He led the captives, he led captives the captives. Ngayon, hindi na sila bilanggo doon sa paradise, dumating na ang tagapagligtas, isinama na sila, yung mga captives doon, isinama na ni Jesus, ascended to heaven together with those captives. At isinama diretso doon sa third heaven, sa paradise. So, mga minamahal, possible na ito yung 12 unaccountable silent hours na naganap nung si Jesus ay nabuhay na magulit. Ulitin ko, nabuhay siya between 3 to 6 a.m. ng Saturday. Kasi namatay siya Wednesday, 3 o'clock p.m. No? At sa mga Jew, ang start ng another day ay 6 p.m. Okay? Kapag binilang mo 72 hours, papalo, to be exact, na 72 hours ay yung Saturday ng 3 o'clock. Nabuhay si Jesus between 3 o'clock ng hapon, no? Between 3 to 6 o'clock ng hapon. Kaya bilangin mo, nagpakita siya, umaga ng Sunday, meron 12 oras na mukhang silent ang Bible. At binanggit ko sa inyo, possible ito yung posible nangyari, nangaral siya sa underworld, sa mga kaluluwang rebelde, then pinuntahan niya ang paradise at isinama niya sa langit ang mga nasa paradise. Ngayon, pati paradise nasa heaven na rin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen! So, purihin ang Panginoon. At si Jesus hindi po namatay ng Friday. Napakalayo. Namatay siya Wednesday. Okay? At hindi siya nabuhay ng Sunday. Nabuhay siya Saturday ng 3 p.m. Okay. Hanggang dyan na lang, mga minamahal. At purihin ang Panginoon. Bukas, meron kaming water baptism. No? Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, marami po salamat sa mga kapatid kasama na kahit gabi na sama-sama pa rin kami. Mahalaga Panginoon, natuloy itong Bible study namin ngayong gabi na merong pinakamahalagang topic, Panginoon. Ito ang kamatayan, kung kailan namatay at kung kailan nabuhay si Jesus. Pagpalain mo lahat ng kasama namin sa Bible study at dalangin po namin ma-share nila ito sa mga kaibigan, sa mga pastors, at sa lahat kamag-anak, Panginoon. And those, Lord, who are sick will be healed tonight in the name of Jesus. Lord, salamat po. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at pagpalain tayo ng Panginoon sa Tuesday uli po. No? God bless everyone. No? Share this Bible study. No? Share po natin. Libre, walang bayad. Sabi ni Jesus, tinanggap niyo walang bayad, ibigay niyo na walang bayad. Ewan kung bakit yung iba naniningil ng makakarinig ka na ng salita ng Diyos, maniningil pa ng bayad. Ano ba yan? Merchandising the Word of God. Okay, sorry, pero purihin ang Panginoon.
So, hanggang dito na lang. Pagpalain po kayo, Panginoon.